Magandang umaga po sa inyong lahat at again, welcome everyone in our worship service. At tayo ay patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon for an opportunity to gather here and extol the name of our God. Kaya ang lahat po ay inaasahan na tayo ay in our best, lalong-lalo na sa mga paghahanda na ginawa natin for the past few days, and as we come here today, ay nandun tayo sa ugali na magpapasalamat at magpupuri sa ating Panginoon. Kaya again, para lang po sa mga kapakanan ng mga nandito na ay we are all welcome, and also for those who are invited ay again, welcome po sa inyong pagparito at nagpapasalamat kami sa ating Panginoon na kayo ay pumarito sa ating gawain. And for the benefit of those who are tuning in on Facebook live stream, welcome again our friends and our brethren. Welcome in our morning worship service here at Trinity Neighborhood Church. So para lang po sa pagkilala ng ilan sa mga bisita na naparito sa ating kalagitnaan, I don't know if I can spell or I can mention your name right. Is Harley Melgarejo. Could you kindly stand and be recognized? So, ating mga kapatid na yan po si Ginoong Harley na siyang ininbitahan. Who invited you po sa atin? Si Glenn. Okay, Brother Glenn, thank you. Thank you for that. So, mamaya, no, as we have our fellowship together over lunch at after the worship service, kindly take your time to magpakilala at kilalanin si Harley May Garejo. So siya po ay taga Tamaraw Hills. So talagang tubong madulas, no? Tama. So again, maraming salamat po sa ating mga bisita na nandito sa umagang ito. So as we formally start our worship service this morning, I would like you to turn with me in Isaiah. In Isaiah, but before I read this passage of Scripture, nakalimutan ko lang po, no? For those sa mga mahal natin sa buhay na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan, sa October 7 ay wag po natin kaligtaang batiin si Nanay Lydia. She will be celebrating her birthday on October 7, and also the following day, October 8, ay si Brother Neil. Nandiyan ba si Brother Neil? I think he is here. Siya po yung guy na nakamask dun sa likod sa ating tech team. So, batiin natin si Neil mamaya. And also, well, actually, ito po ay wedding anniversary, but this will be on October 11 pa, sa Sabado. Sa Sabado po yan. Huwag nating kaliligtaang batiin ang mag-asawang Noel and Fe Palomar. Nandiyan ba sila? I think wala. Nasa Ilocos sila ngayon. So, pagbati muli, no, para sa kanilang mag-asawa ng isang maligayang anibersaryo. Okay, so I think wala na po akong na-miss. Pero ito sa Sunday pa to no? So anyway, may mentionin ko na rin to, si May Lapitan, no? Si Sister May. Siya po ay magdiriwang din ng kanyang kaarawan. So yan po, yan lamang po ang ating mga pagbati and ilang mga announcement. So as a formal opening of our worship this morning, may I invite you to turn your Bibles to not Isaiah but Psalms. Psalms 115. Yan. Ito po ay awit na ito that concerns about the identity of our God, ng pagbibigay papuri at kaluwalhatian sa ating Diyos, sapagkat ang mga paganong bansa na kung saan ang bansang Israel ay bahagi nito, napapalibutan sila ng mga paganong bansa na hindi kumikilala sa ating Diyos, ito pong mga paganong taong ito ay kine-question nila, no? They are questioning the integrity ng ating Diyos. And here in verse 1, sinabi dito in Psalms 115, sinabi, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness.
Why should the nations say, ito yung mga hindi mananampalataya, nagsasabi, where is their God? Nasaan ang inyong Diyos? Ngunit sinabi ng ating Panginoon as a direct communication and address to these people who do not believe in God, our God is in the heavens. Our God is in the heavens. He does all that He pleases. Their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak, eyes but do not see. They have ears but do not hear, noses but do not smell. They have hands but do not feel, feet but do not walk, and they do not make a sound in their throat. Those who make them become like them, so do all who trust in them. In verse 9, sinabi, O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. Po yung mga katagal lamang na sinasabi ng talatang ito, na bagamat ang Diyos ay hindi natin nakikita, God is a spirit, but He is illustrated in what we call anthropomorphism, na kung saan ay nilalarawan na ang Diyos ay may kamay, may paa, may ilong, may mata, ngunit wala siya talagang physical form. No? Para lamang tayo ay magkaroon ng relation for us to be able to understand kung ano ang Diyos at kung ano ang kanyang katangian. But, sa biyaya ng Diyos sa kanyang napakagandang plano, ay kanyang isinakatuparan ang sinasabi dito. At iyan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And for those people, especially the disciples or the apostles, who were eyewitnesses, no? Sila yung mga naging saksi. Kung sino yung naging Diyos sa laman, ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito sinasabi lamang dito na hindi natin maikukumpara ang ating Panginoon sa mga inanyoang imahe. No? Na bagamat tayo ay merong ganong klaseng paniniwala in the past, nung tayo hindi pa mananampalataya, ay naniniwala tayo doon. Ngunit dito sinasabi, they are useless. They are the work of human hands. Sinasabi na meron silang bibig, ngunit hindi nakapagsasalita ang Diyos. Bagamat hindi natin nakikita ang kanyang bibig because He is a spirit, He works and He speaks to us sa pamamagitan ng kanyang mga salita. They have ears but do not hear. God has a listening ear. Meron siyang pandinig sa atin. At siya'y nakikinig whenever we gather here in corporate prayer meetings. So napakaganda yung mga sinasabi na yan. They have hands but do not feel. Totoo yun. Na talagang maging ang mga rebulto, ang mga inanyo ang rebulto ay walang kamay upang siya'y magbigay ng tulong. But it is illustrated even in the Old Testament that God has exemplified His mighty hand. Ibig sabihin, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan sa atin. Na bagamat tayo ay dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok ng ating buhay, ay naroroon ang ating Diyos na siyang kumakalinga at umaalalay sa atin. Kaya kayo man ay nasa ibang pangyayari ng inyong buhay, na kayo ay dumadaan sa mga pagsubok, cheer up, brothers and sisters. Magalak kayo, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoon ay handang kumalinga. Meron siyang malasakit para sa kanyang mga anak. Take note, ginamit ko yung salitang mga anak sapagkat hindi lahat ng tao ay pinagkakalooban ng kalinga at malasakit ng ating Diyos. And that is one privilege, mga kapatid, as believers in Christ. That whenever we are situated in so many ordeals in life, tayo ay maaaring makaasa ng tulong sa ating Panginoon. And what a wonderful hymn to start of this thing na ating pinag-uusapan, na makikita natin in hymn number 70, which is entitled, Praise My Soul, the King of Heaven. Sapagkat ang hymnong ito, which praises the Lord for His eternal reign, which is entitled, Praise My Soul, the King of Heaven, ay isang awit na isinulat ni Henry Francis Lyte. Siya po ay isang kompositor ng awit na ito na nabuhay in the 1700s. Ito pong hymnong ito offers praise to the King of Heaven for all His blessings. Sabagat sinasabi, if you can spare with me for a while, sinasabi in stanza number 1, sinasabi, praises God for His kingship. Praise my soul, the King of Heaven. To His feet thy tribute bring. Ransom, healed, restored, forgiven. Who like me His praise should sing.
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise the everlasting King. Ano sinasabi ng awit na ito? Sinasabi that Jehovah is the King of heaven. At bilang ating hari, He has ransomed, healed, restored, and forgiven us. Yan ang kalalagayan ng mga mananampalataya. Sa makatuwid, we should praise Him as our everlasting King. In stanza number 2, sinasabi, praises God for His grace. Praise Him for His grace and favor to our fathers in distress. Praise Him still the same forever, slow to chide and swift to bless. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, glorious in His faithfulness. Alam po ninyo mga kapatid, sometimes it is claimed that the God of the Old Testament was one of severity, while the God of the New Testament is one of grace. In fact, hindi yun magkaiba mga kapatid, because they are the same God, and the Old Testament also reveals God's grace in favor. And because of His grace, mga kapatid, and favor, His is swift to bless those who obey Him. Hindi siya nagtatagal na magbigay ng pagpapala sa kanyang mga anak. He is always swift, very quick, no? Very agile, ika nga. Mabilis na tumugon ang Diyos sa mga taong sinasabing tumutupad sa kanyang mga panuntunan, sa mga mananampalataya na sumusunod sa kanyang mga utos. And the result of this grace, brothers and sisters, and favor is that He is glorious in His faithfulness. And then in stanza number 3, praises God for His mercy. Sabi, Father-like, He tends and spares us. Well, our feeble frame He knows. In His hands He gently bears us, rescues us from all our foes. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Widely as His mercy goes. God's mercy is like that of a father. Parang isang ama o ama who tends and spares his children because He knows their frame. Alam ng Diyos. No? Wala tayong ika nga may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kung tayo man ay may talino, may lakas, o ano ba mang bagay na inaangkin mo sa iyong sarili, bilang sinasabi mong merito mo sa iyong sarili. But here, sinasabi, alam ng Diyos. He knows our frame. Alam niya ang ating kahinaan. At alam din niya kung paanong approach ang gagawin niya sa iyong kalagayan, sa iyong pananampalataya. And as a result of His mercy, He gently bears His children. He gently bears His children and protects them by His hand. His mighty hand, brothers and sisters. And then finally, in stanza number 4, praises God for His creation. Again, sinabi, angels in the height adore Him. Ye behold Him face to face. Sun and moon bow down before Him. Dwellers in all in time and space. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Praise with us the God of grace. Alam po ninyo mga kapatid, kung tayo ay nagkukulang sa pagsamba natin sa ating Panginoon, ang kanyang mga lingkod, walang iba kundi ang mga anghel, all the angels of God, the myriads of angels are patuloy na nagpapasalamat at pumupuri sa ating Diyos. Even the sun, the moon, and the stars in the heavens declares the glory of God. Kaya, di ba't naisip mo sa iyong sarili nung ikaw ay nagising pa sa iyong higaan? No. Namulat ang iyong mga mata. Have you ever acknowledged God na ikaw ay buhay pa sa oras na ito? Di ba, mga kapatid? So, therefore, all creation and those who dwell in time and space, which is the created order, tayo bilang mga mananampalataya, tayo na mga tao na nananahan sa mundong ito, who dwell in time and space should praise Him. Should praise Him. Kaya nga, kung hindi mo magagawang magpuri sa Diyos, magagawa ng Diyos na maging ang mga batang sanggol, the infants, in their lips, ay maaari niyang to bring forth praise sa Kanya upang purihin siya.
upang purihin siya. Kaya mga kapatid, may I encourage you mga kapatid ngayon ay awitin natin, no? Yung sinasabi in hymn number 70 entitled, Praise my God, the King of Heavens. May I invite everyone to stand as we sing this wonderful hymn, Praise my soul, the King of Heavens. Praise my soul, the King of heaven, to his faith thy tribute bring, ransom healed, restore, forgive, who like me his praise should sing. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him, everlasting. Praise him for his grace and favor to our fathers in distress. Still the same forever, slow to chide and swift to praise him, praise, praise him, praise him, praise is in his faithfulness. Father, like he tends and spares us, well our feeble frame he knows. In his hand he gently bears us, rescues us from all our foes. Praise him, praise him, praise him, praise him, praise him. Angels help us to adore him. Ye behold him face to face. Sun and moon bow down before, dwellers all in time and space. Praise him, praise him, praise him, praise him. Praise with us the God of grace. Amen. Tayo po'y maupong lahat. Nakakamangha yung awit na inawit natin dito sapagkat yung mismong may akda ng awit ay walang sawa, no? Walang sawa na binabanggit yung katagang praise him, praise him. Kumbaga ay makikita natin dito, nauunawaan niya ang katotohanan na kapag siya ay pumunta na sa kaluwalhatian, which of course, nandun na siya sa langit, ay nakikita niya, he understood the fact, the truth, na walang humpay at walang tigil na siya ay magpupuri sa ating Panginoon. And that is a very wonderful truth, no? Mga kapatid. Sapagkat maging ang mga seraphim at mga cherubim, na bagamat sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, they can neither see His glory. That's why yung kanilang mga pakpak ay tinatakpan ang kanilang mga paa o ang kanilang mukha, sapagkat hindi nila matagalan ang kaluwalhatian ng Diyos. And day and night, they mention worship, pagsamba sa ating Diyos. Kaya nga bilang mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ay we encourage you, no? Na sa tuwinang tayo ay sumasamba sa ating Panginoon, huwag tayong magsawa na magbigay ng papuri sa Kanya. Huwag tayong magsawa. Kakitaan natin ng kasiyahan, ng kaligayahan, ang pagparito natin sa pagsamba. Well, of course, naunawaan natin na tayo ay dumadaan sa mga mahihirap na kalagayan ng ating buhay. And probably many of you, if not all of us, ay namababa ang ating kalalagayang spiritually because of our battle with sin. But again, I urge you, brothers and sisters, that whenever we gather here, God is here in our midst. And He's expecting, siya ay umaasa ng ating 100%. Kaya pansamantala
Nalibanin mo ang lahat ng iyong alalahanin sa iyong buhay, sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. And come here with a worshipful spirit. What a wonderful hymn na simulan ang bagay na ito. And let us pause for a while and let us pray. Manalangin tayo sa ating Panginoon so that God would truly appreciate, honor, and accept our worship this morning. Let us pray. Our great God and Heavenly Father, we thank you. We appreciate you. We extol your name, that your name is so majestic, that your name is so high, na ang mga bagay na iniisip namin could not even comprehend the vastness of your glory. At nagpapasalamat kami aming Panginoon because we have the privilege. Mayroon kaming pribilehiyo na sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, we can boldly come into your presence this morning and worship you and even embrace you, Panginoon, sa aming sarili because of your goodness, sa iyong kabutihan sa amin, sa iyong pagmamalasakit sa aming pananampalataya. Nagpapasalamat kami aming Panginoon sapagkat patuloy mong sinustinahan ang aming buhay, ang aming spiritual na buhay, that even at this very moment, we are alive and we are breathing. We have breath. Salamat, O Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan. That as we come here in worship, maaari namin magawa ang mga bagay na spiritual, ang mga bagay na iyong inilaan sa amin ngayong umaga upang aming gawin to consume all of these things the whole day. At i-honor ka aming Diyos sa buong maghapong ito as we treat this day holy. Kaya dalangin namin Panginoon, na sa aming disposition ngayong umaga, in our disposition this morning, that we may have a worshipful attitude. We have a listening ear, aming Panginoon, na kami ay makikinig ng inyong mga salita through the servant that you will use here in the pulpit. At dalangin namin aming Panginoon that may you strengthen our faith. Tulungan kami aming Diyos sa aming pananampalataya. Ikaw ang nagbigay sa amin, O Diyos, ng pananalig sa iyo. Kaya naniniwala kami na anuman ang nangyayari sa aming kalalagayan bilang Kristiyano, ay mayroong paraan upang kami ay muling makabalik sa iyo. Kaya we urgently pray for our brothers and sisters who might be experiencing ng kahinaan ng kanilang pananampalataya. O Panginoon, naway palakasin mo sila. Tulungan sila muli na makabangon sa kanilang kalagayan. Maging sa mga kaibigan namin who are tuning in Facebook live stream, maring sila ay nasa kalagayan na mababa. O Panginoon, naway abutin mo sila ng iyong kamay at palakasin sila sapagkat ikaw lamang aming Panginoon ang maaaring gumawa ng mga bagay na ito. Kaya tulungan mo kami aming Panginoon na sa araw na ito ay magugol namin ang bawat sandali, lalo't higit sa paggunita ng buong maghapon sapagkat ikaw, ang iyong presensya ay aming kasama sa umagang ito. Kaya ipahintulot mo that through the ministry, through the influence of God the Holy Spirit, that you would give us the understanding ng pangunawa aming Panginoon to really understand the mystery of your word. Tulungan mo ang bawat isa, lalong-lalo na sa mga bisita namin na maaaring sila ay wala pang ugnayan sa aming Panginoong Hesus, naway maunawaan nila ang mensahe ng kaligtasan. And for us as believers, may we always be reminded of the gospel of our Lord Jesus Christ, that we will always live in the gospel and die in the gospel. Kaya salamat po aming Panginoon sa araw na ito. And we truly rejoice because your presence is with us. Yan ay isang bagay na hindi namin pwedeng itanggi, sapagkat ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. And as we perform our duties this day, that we will execute this with fear and trembling in your sight. We thank you, O God, for we ask all of these things in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
Another hymn that we can find in hymn number 107 that speaks of our God that has a glorious name. In hymn number 107, Lord, our Lord, thy glorious name. Lord, our Lord, thy glorious name, all thy wondrous works proclaim. In the hands with radiant signs, evermore thy glory shines. Infant lips thou dost ordain, wrath and vengeance to restrain. Weakest means fulfill thy will, mighty enemies to still. Moon and stars in shining height, nightly tell their Maker's might. When thy wondrous heaven's eyes can, then I know how weak is man. What is man that he should be loved and visited by thee, raised to one exalted high, crowned with honor in thy sight, with dominion o'er the creatures of thy hands. All to him subjection yield, in the sea and air and field. Lord, our Lord, thy glorious name, all thy wondrous works proclaim. Thine the name of matchless worth, excellent in all the earth. Amen. Alam niyo kung si Elizabeth, the mother of John, ay nandito at siya'y buntis, at narinig niya yung mga awit na ito that extols the name of God, palagay ko muling tatalon si Juan sa kanyang sinapupunan. Elizabeth, because it's unimaginable, mga kapatid, itong awit na ito. All thy wondrous works proclaim. Even in the heavens with radiant signs, His glory shines forth. Pinapakita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At itong nakakamangha, mga kapatid, sabi niya dito, what is man? What is man? What is you? What is every one of us that we should be loved and visited by God? Napakaganda ng bagay na yun, di ba? Tayo'y wala talaga. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. But nevertheless, pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng ating Panginoong Hesukristo. And now, even though we are dead in sin, sabi dito, He raised us to an exalted height. Sabi nga, we are a little lower than the angels, sabi doon. Na tayo ay ganyan ang ating kalalagayan sa ating Diyos. Kaya, mga kapatid, no? Walang, ika nga, kung pag-uusapan natin ito, aawitin, ipapaliwanag, hindi tayo matatapos sa buong maghapon ito na wala tayong masasabi tungkol sa kabutihan ng ating Diyos. And I persuade you, brothers and sisters, na ito, no, sa akin na mga kapatid, na whenever we have conversations during our lunch, well, of course, maraming lehitimong bagay na pwedeng pag-usapan, di ba? Bagay na politika, fashion, kung ano-ano, no? Marami tayong pinag-uusapan, even sa pagkain. Pero can you just diverse for a little while that whenever we have conversations during our lunch, ay pinag-uusapan natin ang kabutihan ng Diyos? Should we, mga kapatid?
Di ba? And I know, and I truly believe that kapag yan ang namumutawi sa iyong bibig, whenever we have conversations in fellowship, we speaks of God, we talk about God, God is truly honored. God is truly pleased. Kaya shun away for the things of politics. Nandyan yan. Shun away on the business side. Maraming pwedeng pag-usapan. At yung maghapong ito, pag-usapan natin, walang iba kundi ang Diyos, ang kanyang kabutihan. And praise be our Lord through the singing of His hymn. Again, we should honor the Lord as we again hear the reading of the Scriptures. At tatawagin ko po si Brother Mark to lead us into the reading of the Word of God. Gandang umaga mga kapatid. Bago po natin na basahin ang ating scripture for this morning, I encourage you to, while the Word of God is being read, ay sundan po natin sa ating mga, kung wala man kayong dalang Bible or wala man kayong digital Bible sa inyong mga apps, sundan po natin sa ating mga screens ang salita ng Diyos para talagang manamnam natin ang salita ng ating Panginoon. So ang babasahin po nating scripture for this morning is from Matthew chapter 9 verses 1 to 17. Again, that is Matthew chapter 9 verses 1 to 17. Tayo po ay tumayo para sa pagbigay galang ng pagbabasa ng kanyang salita. Matthew 9, 1 to 17. Pagkatapos sumakay sa isang bangka, tumawid si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan. Dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang ilan sa mga eskriba ay nagsabi, "Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos." Ngunit palibhas ay alam ni Jesus ang kanilang mga iniisip at sinabi niya, "Bakit nag-iisip kayo sa inyong mga puso ng masama? Sapagkat alin ba ang mas madali, ang sabihing pinatatawad na ang iyong mga kasalanan o sabihing tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman nyo na sa lupa ay may otoridad ang anak ng tao na magpatawad ng mga kasalanan. Kaya sinabi niya sa lumpo, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." Verse 7, tumindig siya at umuwi sa kanyang bahay. Nang makita ito ng maraming tao, sila ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos na nagbigay ng gayong otoridad sa mga tao. Verse 9, habang si Jesus ay naglalakad mura noon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang iyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Ngunit nang marinig niya ito, ay sinabi niya, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Kaya humayo kayo at pag-aralan ninyo kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumunta rito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Verse 14,
Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang mga alagad ni Juan at nagsasabi, Bakit kami at ang mga Fariseo ay nag-aayuno, ngunit ang mga alagad mo ay hindi nag-aayuno? At sinabi sa kanila ni Jesus, maaari bang magluksa ang mga panauhin sa kasalanan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Ngunit darating ang mga araw na ang lalaking ikakasal ay kukunin sa kanila at saka sila mag-aayuno. Sino man ay hindi nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit sapagkat binabatak ang tagpi ng damit at lumalala ang punit. Verse 17, hindi rin inilalagay ang bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat kung gayon, puputok ang mga balat at matatapon ng alak at masisira ang mga balat. Ngunit, inilalagay ang bagong alak sa mga bagong balat at pareho silang tumatagal. Paupo na po tayo. Konting pagpapaliwanag lang po, napakaikli lang po. So makikita po natin dito ang tatlong katotohanan tungkol kay Kristo. Una, siya lang ang may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Kasi ang tunay na problema na meron tayo ngayon mga kapatid, very apt na sabi ni Deacon Ray kanina, marami tayong pinag-uusapan, marami tayong mga kung ano-ano nangyayaring mga problema sa buhay, both internally and externally. Politics, part din yan ng problem natin. Pero ang root po talaga ng problema natin, ng tao, ay hindi iyon. The root is sin, kasalanan. Kasalanan po ang root ng problema natin. Si Kristo lamang po ang may kapangyarihan ng magpatawad. Pansinin niyo yung sa lumpo, hindi niya muna pinagaling, pero pinatawad niya muna yung kasalanan. Kasi yun yung mas priority, yun yung mas mabigat na problema. Pangalawa, si Kristo ay ang tumatawag sa mga makasalanan. Gaya ni Mateo, si Matthew. Di ba, sabi sa nabasa natin, si Mateo po ay isang tax collector, maniningil ng buwis. So back then, correct me na lang if I'm wrong, tax collectors, sila ay yung profession nila is looked upon as a work full of deceit. Parang ganun yung image nila eh. Like how we look at politicians now, parang ganun yung tingin sa mga tax collector before, work full of deceit and corruption. And yet, nakita natin mga kapatid, isang tawag lang ng ating Panginoong Hesus sa kanya, siya po ay sumunod. Not because of his status, not because of his riches. Malamang si Mateo po ay very well off na tao. But because Christ himself called him. Tapos sa pangatlo naman ay si Kristo ay nagdadala ng bagong buhay. Hindi ito yung gospel po, yung kaligtasan po na dinadala ng ating Panginoong Hesus ay hindi po to parang additional sa ating buhay, but upon hearing about his saving grace, about witnessing how he blessed us and sustaining us, ito po yung nagiging buong buhay natin. And let us strive to honor God by talking about God, declaring God's goodness and God's saving grace. Kaya mga kapatid, kung nararamdaman natin, especially sa mga visitors po natin, kung at bilang application na din, kung nararamdaman nyo po na kayo po ay unworthy, kung kayo po ay parang maraming problema, that's the fact mga kapatid, unworthy tayo lahat. Wala tayong magagawa sa mundong ito para makamit ang worthiness ng ating Panginoon. But through the grace, by His grace, through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, and not our earthly accomplishments, mga kapatid, siya mismo ang kumikilala na deemed us worthy para tayo ay makaharap someday sa ating Panginoon. At all of this is being done because of His grace. Yun lamang po.
Thank you, Brother Mark. Bago po tayo dumako sa ating pangkahalatang panalangin, announcement lang po sa mga TNC members. You ought to have 2 ballots for our votation for the 2 applicants for membership if the Lord is adding us into our spiritual family. At paki-turn over po ito sa ating mga deacons. So tayo po'y dumako sa pangkahalatang panalangin. Lumalapit po kami, Panginoong Diyos, sa iyo sa mga oras na ito bilang isang iglesia. Nagpapasalamat sa iyong patuloy na pangunguna sa aming mga buhay at sa aming mga kalagayan. Sa mga masugid naming mga patuloy na mga tumutunghay, si Tatay Erning, si Nanay Lydia na magdiriwang ng kanyang kaarawan, ang aking ama, si Papa Roman at ang isang pamilya ngayon na nasa New Zealand. Dalangin po namin ang patuloy na paggabay mo sa kanila, sa kanilang mga gawain. Lumalapit din po kami, Panginoong Diyos, para sa mga kapatid namin na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. At nagagalak kami sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa kanila, panibagong taon ng paglilingkod. Maging sa mga kaluluwang dinadala mo sa aming kalagitnaan, sa aming mga viewers sa FB Live at maging sa mga walk-in visitors, ito'y gawa at pagkilos mo, O Diyos, sa buhay at pagtawag mo sa kanila. Dalangin din po namin ang aming nakaraang Gospel Sunday at nagpapasalamat kami sa substantial number of visitors who responded. Patuloy po kaming lumalapit, O Diyos, na ikaw ang tumawag sa kanila sa pagsisisit pananampalataya. Lumalapit din kami, Panginoong Diyos, para sa aming mga kababayan last September 30 na nakaranas ng isang malakas na pagyanig sa kanilang lunsod, O Diyos. Ang Bogo, Cebu, na kung saan ang napinsala at maraming buhay, more than 200 plus, 270 plus na buhay ang nasawi sa isang saglit na pagyanig, O Diyos. At napakaraming mga 70 plus na mga namatay at 200 plus na mga nasugatan sa trahedyang ito, O Diyos. Sa isang saglit na pagyanig ay ganun kadali na mawala ang buhay. Ito'y mga wake-up call at pangungusap mo, O Diyos, ang mga freak accident na maaaring mangyari sa amin, na sa isang iglap ay maaari mong bawiin ang aming buhay, ay mga paalala, O Diyos, na may hangganan ng aming buhay. At kalunos-lunos kung ang isang kaluluwa ay babalik at haharap sa kanyang manlilikha na walang ugnayan at pagkakilala sa aming Panginoong Kristo. Dito pumapasok ang kahalagahan ng institusyon ng iglesia na ikaw ang nagtatag upang patuloy na ipangaral, balaan, paalalahanan, hindi lamang ang mga tao na nasa labas ng iglesia, maging ang mga miyembro, ang mga mananampalataya sa loob ng iglesia, na ang aming mga ginagawa, mabuti man o masama, ay hindi makakaalpas sa iyong presensya, sa iyong paningin, sapagkat hindi namin ito maikukubli kailanman. Itinataas din po namin sa iyo, O Diyos, sa umagang ito, sa aming pagpapasya sa 2 kaluluwa na nais magpahayag ng kanilang pagiging bahagi ng iglesyang ito. Tulungan mo po kami sa mga pagpapasya. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, sa aming pong pag-alaala ng banal na hapunan mamaya, naway tunay naming sariwain ang iyong ginawang pagliligtas sa amin, pahalagahan namin ito, i-cherish namin ito, O Diyos. Nilalapit din po namin sa iyo ang aming kaisa-isang bansa sa kalagitnaan, O Diyos, ng mga nabunyag na korupsyon. Tulungan mo nawa, O Diyos, na magkaroon ng reforma sa larangan ng aming pamamahala. Hindi mahirap ang aming bansa. Kami, O Diyos, ay binayayaan mo ng sadyang napakagandang natural resources.
malaki ang aming land area at marami kaming mga natural resources na galing sa iyo. Subalit kami nangungulelat, O Diyos, sa progreso ng aming bansa dahil sa mga tagapanguna namin na sakim na walang iba kung hindi kanilang pag-interesan ang mga pagpapala at biyayang ito na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Nawa maging turning point ito, O Diyos, sa kasaysayan ng aming politika sa aming bansa upang lubusang makinabang ang mamamayan at ang mga iluluklok naming mga manunungkulan ay nararapat sa kanilang pamamahala. Samahan mo kami sa buong hapong ito, O Diyos, ng pagsamba, ng pag-alaala ng araw ng Panginoon. Merong 6 na araw kang ibinigay sa amin. At ang isang araw na ito, sa 7 araw ay aming kinikilala at inilalaan namin sa iyo. Samahan mo rin, O Diyos, ang iyong lingkod na gagamitin sa amin, sa aming kalagitnaan, sa buwang ito ng buwan ng reformasyon, na pangungunahan ng aming isang kapatid at diakono sa pangangaral sa paksang ito, O Diyos, na aming bilang pagbabalik tanaw sa mga mayayamang kasaysayang katuruan at doktrina ng iyong mga salita. Mahamon nawa kami, O Diyos, at makita namin ang aming sarili sa liwanag ng iyong salita sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. We shall now proceed to our tithes and offerings. Kindly. And again, if for those who are tuning in Facebook live stream, if you are touched and moved by our Lord to give as a thanksgiving to our God, you can now see that in your screens and kindly give your love offerings through those account numbers flash on the screen. Let us pray. Our great God and Heavenly Father, we thank you for the tithes and offerings that we have given. And may it continually be an expression of our thanksgiving and sa mga bagay na inyong patuloy na binibigay sa amin sa araw-araw, that you have never left us in our needs at patuloy kang nagbibigay, Panginoon. Hindi lamang sa aspeto ng mga physical na bagay, but much more on the spiritual things. And we thank you. And all of these things we ask in Christ's name we pray. Amen. Before, again, we come to the ministry of the word, may I invite everyone to, again, sing with me a hymn that was taken in hymn number 422, entitled, As When the Hebrew Prophet Raised. It is a hymn that was taken as an illustration in Numbers chapter 21, verses 8 to 9, wherein Moses, nagpitch siya ng bronze serpent so that the Israelites would look to them, or would look to the brazen serpent, and sila ay maligtas because of the serpents na pinadala ng Panginoon because of their rebellion. And it is an illustration of our Lord Jesus Christ. And if you see the need of salvation this morning, ikaw na kaibigan o ikaw na hindi mananampalataya, sinasabi, look to Christ. Look to Christ and be saved. Let's sing 422. As when the Hebrew prophet raised the brazen serpent high, the wounded look and straight were cured, the people ceased to die. So from the Savior on the cross, a healing virtue flows, who
looks to him with lively faith is from endless woes. For God gave of his Son to that so generous has his love, that all the faithful might enjoy eternal life above. Not to condemn the sons of men, the Son of God appeared. No weapons in his hands are seen, nor voice of terror heard. He came to raise our fallen state and our lost hopes restore. Faith lead us to the mercy seat and bids us fear. Amen. Doon sa hymn na yan. And may that truly speak to your heart. Sa puso mo, yung hymnong yan. Of speaks of Christ. Complete salvation sa sino mang lalapit sa Kanya. Nais ko pong basahin ang sermon text na ibabahagi ng ating lingkod sa umagang ito. At babasahin ko po ang ilan sa mga talata that we find in Acts chapter 10. Verses 9 to 16, and then we'll jump to verse 34 to 36. Acts chapter 10, verse 9 to 16, 34 to 36. In your own version, the next day as they were on their journey and approaching the city, Peter went up on the housetop about the 6th hour to pray. And he became hungry and wanted something to eat. But while they were preparing it, he fell into a trance and saw the heavens opened and something like a great sheet descending, being let down by its four corners upon the earth. In it were all kinds of animals and reptiles and birds of the air. And there came a voice to him, "Rise, Peter, kill and eat." But Peter said, "By no means, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean." And the voice came to him again a second time, "What God has made clean, do not call common." This happened 3 times, and the thing was taken up at once to heaven. Verse 34. So Peter opened his mouth and said, "Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through our Lord Jesus Christ." Tawagin na po natin si Deacon Danny for the ministry of the word. Okay, magandang umaga po sa ating lahat at sa amin po mga regular visitors at gayon din po sa mga naka-tune in sa aming pong live stream. At sa umaga pong ito, no, kagaya po ng nabanggit ni Pastor Joel o doon sa prayer niya, we are remembering, no, yung reformation na nangyari nung way back pa, no, ng mga panahon nila Martin Luther. At I have the privilege na ako ang mag-umpisa ng ating pong series na ito patungkol po sa paggunita sa Reformation. Noong October 31, 1517, may isang paring Katoliko, no, nagngangalang Martin Luther ang naglagay, nagpost, nagpako ng kanyang 95 thesis o yung 75 niyang pag-aaral, yung pagsaliksik theologically sa pintuan ng Castle Church sa Klaskesia, Wittenbach. No, dito niya lang sa Germany huto. Ano ang layunin ng thesis na ito? Well, he is asking for a debate.
no? Hinahamon niya yung Papa. At particular, yung mga nagpa-practice o nagpasimula nung nagpagbebenta ng indulgences ng Catholic Church. No? Kasi yung indulgence ito, sinasabi nila, pag raw ho yung penny, coin, or anything na nilagay nyo dun sa lagayan ng mga abuli na ito, pag yan po ay tumunog, ting, yung mahal mo sa buhay na nasa purgatorio ay nagkakaroon ng konting reliever. At pag mas malaki nilagay mo, mas maraming tunog, mas na ano siya, no? Mas na-enlighten siya, mas na ano siya. At pag mas marami binigay mo, makakawala siya sa purgatorio. So yan ang tinuturo ng mga paring Katoliko during that time, which na yon ang tinututulan ni Martin Luther. At nung i-post po ni Martin Luther ang 95 Theses, wala sa isip niya ang Reformation. Wala rin sa isip niya yung mga solas, yung battle cry ng Reform ngayon. No, yung Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, wala sa isip ni Martin Luther ang mga bagay na yon. At sa teksto po, o sa passage na binasa ni Deacon Ray, si Pedro ho, ng mga time na to, wala sa isip niya ang patungkol kung papaano diniklara at nilinis ng Diyos ang mga makasalanan. Ang nasa isip niya, during this time, gutom ako at hindi ko pwedeng kainin yung mga pinakita sa akin ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa umaga pong ito, tunay nga po, O Diyos, na it's a privilege for us to remember kung paano po nagsimula ang Reformation at kung paano po, Lord, ang mga katuroan na ito ay kami po ay pinalaya sa mga maling kinagisnan, partikular po, Lord, sa mga maling katuroan ng relihiyon na aming nakagisnan. Papasalamat kami, nagpupuri sa iyo, Diyos, dahil kaming mga nabubuhay ngayon ay may pagkakataon na muling sariwain ang mga bagay na ito na nangyari nung mga sinauna pa, O Diyos, at ngayon kami nga po ay nakikinabang sa pagpapagal ng mga tao na nagpasimula ng Reformasyon sa buong mundo. Kaya muli, Ama, sa umagang to, dalangin po namin ang iyong pong guidance at tunay nga po, Lord, ang pagtulong ng Banal mong Espiritu Santo upang kami ay bigyan ng kalinawanagan sa mga katuruan na amin pong makikita o maririnig sa umagang ito. Muli, Ama, dalangin po ang mga bagay na yan sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Well, nung mga time na hong to, no, basa na ho natin kanina, si Peter, nasa bubong ng isang bahay. Then, iniisip niya kung siguro ang kakainin niya. Then, pinakita sa kanya, as a whole, no, iba't ibang klase ng mga hayop. At ang sabi sa kanya ni Kristo, Peter, pumatay ka at kumain. Magkatay ka at kumain. Pero si Peter, kagaya po ng trademark niya, no, parang isa sa mga hobbits, no, na ang bilis sumagot. Ay, hindi ko po magagawa yan. No, hindi niya kagad inisip, bakit? Teka muna, bakit pinapakita sa akin ni Kristo ito? Ang bilis niya sinabi, no? Then, hindi ho dito nakikita ni Peter na ang dietary laws ay binabago na o binago na ng ating Panginoong Kristo. Parang sinasabi sa kanya ni Kristo, sige Peter, pwede ka nang kumain ng baboy. No? Pero si Peter sabi niya, di ko kayang gawin yan. Hindi ako kakain ng mga maruming hayop na hindi malinis o hindi akma para sa ating mga Hudyo na kainin. Pero dito ho, hindi nakikita ni Peter na ang Panginoong Kristo ay nagbibigay na sa kanya ng panibagong katotohanan. Yung pagpapakita sa kanya ng mga hayop, it's a symbol. No, may pinapakita sa kanya dito, may tinuturo. At ano ho ang mga katuruan na yon? Una, it is not about dietary laws. It is centered on how God declaring a sinner clean. A sinner is justified. Pinawalan sala na.
No, ito nga yung sinasabi ho natin na justification by faith sa Romans 5:1 at Galatians 2:6. Yan po yung makikita natin doon. It is centered on how God shows that the good news to be preached through Jesus Christ, which na hindi rin ho nakita ni Peter ito. No, ito isa sa mga battle cries, sola scriptura, verses 36 and 42. Then, ikatlohong tinuturo nito, o mensahe nito, it is centered how sinners can be forgiven from their sins through Christ alone. Solo Christus. So, yun po yung tinuturo sa atin. So, sa number 1 pong message natin, Peter's vision is not about dietary laws. Ito hindi nakita ni Peter. It is centered on how God declaring a sinner clean. Tayo pong mga makasalanan dati ay idineklara na ni Kristo na malinis. No, para praising po yung pag-uusap na yon, sinasabi ng Panginoong Kristo kay Pedro na parang ganito, Peter, di mo ba nakikita ang nais kong pakita sa'yo? Bakit tong mga hayop na ito na tinuturi natin na marumi o tinuturing yung marumi, pinakita sa iyo ng isa lang. No? Isang, sabi nga, parang kumot. No? Sa isang picture lang. Bakit hindi pinakita na nauna yung pagong, nauna yung bayawak, o nauna yung sawa? Hindi, pinakita ka agad sa kanya lahat. So this symbol na pinapakita dito na those animals that once considered unclean, but now God make them clean, ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba tinutulak ni Pedro? Sa Greek word po, ang ginamit po dito na salita ay katarizo. No, ito yung sa Greek word no clean, no? God made them clean, katariso. At sa English meaning po nito, sa passage na ito, no, sa context na ito, no, hindi ho tayo nagre-refer sa ibang context, kundi dito sa binabasa natin, sa Acts 10, pinag-aaralan natin, na ang ibig po sabihin ng katariso, it is to declare, ipinahayag ng malinis, ito ay purified, or mas fitting po sa ating konteksto na ginawa silang acceptable. Sila'y ginawang katanggap-tanggap. At tignan po natin yung meaning, no? Acceptable, hindi suitable. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito ay tao at hindi yung pagkain. Di ba? Hindi siya ginawang those people are made suitable. For what? For salvation. Parang, di ba? Hindi akma. No, pero kung ang gagamitin nating salita yung those people, those sinners are made acceptable for salvation, mas fit siya, mas karapat dapat siyang salita, mas angkop ang salitang ito. So anong point natin dito? 3 beses tong pinakita kay Pedro, di ba? This basis sa text. Bakit ganon? No, bakit 3 beses pinakita? Well, let us remember ano ba background ni Peter. Si Peter ho ay nung una, sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, no, nung buhay pa at di pa umakit sa langit ng Panginoong Kristo, Peter, you will deny me. Pedro, ikakaila mo ako. Ano sagot ni Peter? Hindi ko gagawin yan. Ang bilis, di ba? Hindi ko gagawin yan. Sa Luke chapter 22, verse 61, no? Sinabi dito, Luke chapter 22, verse 61, lumingon ng Panginoon at tumitig kay Pedro at naalala ni Pedro ang mga salita ng Panginoon nang sabihin nito sa kanya, sa araw na ito, bago pa tumilaok ang tandang, 3 ulit mo na akong naipagkaila. So dito, 3 times niya pinagkaila ang Panginoong Kristo, pero sabi ni Pedro, hindi ko gagawin yan. Then, ikalawa sa John 21, verse 17. No? John 21, verse 17, muling nagtanong si Jesus sa 2nd pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro dahil 3 ulit na siyang tinanong ni Jesus, minamahal mo ba ako? At sinabi niya kay Jesus, Panginoon,
Alam mo ang lahat ng bagay. Alam mong minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Well, dito ho, no, ang context nito, at una, tinanong siya ni Panginoong Jesucristo, Pedro, mahal mo ba ako? Anong sagot ni Pedro? Ang bilis, di ba? Opo, Panginoon, mahal kita. Feed my sheep, sabi ni Christ. Then, ikalawang pagkakataon, Pedro, mahal mo ba ako? Sagot uli si Pedro, oo, Panginoon, mahal kita. Feed my sheep. Dapat doon sa pangalawa na yon, nag-isip na siya. Bakit laging yung pagmamahal, may feed my sheep? Di ba? But parang hindi naisip ka agad ni Pedro yon. At kailangan pang masaktan siya at kailangan pang makanti ang kanyang damdamin bago niya makita na ang tinuturo pala sa kanya ng Panginoon Kristo hindi hindi masyado doon sa pagmamahal niya sa Panginoon Kristo kundi Peter, I want you to be a servant of my flock. I want you to rule them with humility. Yun ang tinuturo sa kanya. Feeding the flock here, doon sa John na yun, hindi lamang po pagpapahayag ng salita ng Diyos, not much more spiritually, kundi ito rin ay tumutukoy saan? Pagiging servanthood. Diba? Dito pinapakita ng Panginoon kay Pedro, dapat hindi ka mag-aspire as a ruler, bilang papapakita ng pagmamahal mo sa akin. I want you to be humble. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, maging servant ka ng mga mananampalataya. And si Pedro, hindi niya kaagad nakuha to. Yung ganitong mga pangyayari. O yung bakit umaabot ng 3 times na bago niya makuha ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Well, yung humility do sa John na yun, ito yung nangangahulugan si Pedro ay magdurusa alang-alang kay Kristo hanggang sa umabot sa kanyang kamatayan. At alam mo natin na si Pedro, based po sa Christian tradition, ay hindi ho namatay ng mapayapa. So, ang problema po kay Peter dito, makita natin napakabilis niyang sumagot. Hindi muna niya iniintindi, hindi niya natitignan muna yung konteksto ng sinasabi sa kanya. 'Di ba sa Acts chapter number 16, nangyari ito ng 3 ulit at pagkatapos ay agad binatak pataas sa langit ang kumot. No, 3 times na nangyari ito at doon may nag-isip-isip na si Pedro pero di pa rin niya makuha ang dahilan o yung mensahe. No, and sa atin po bilang isang application, ganito ho ba tayo kabilis mag-interpret o bawa may nabasa ho tayong teksto sa Bible at may pinag-pray ka, nung mabasa mo ito, agad-agad ka nagsabi, ito ang sagot ng Diyos sa aking panalangin. Or agad-agad sasabihin mo, itong verse na ito ay applicable sa nangyayari sa akin. O makita mo isang passage at ikaw ay nanalangin sa particular na passage na yon at nung minakita kang nangyayaring pabor doon sa sa paligid mo, sasabihin mo agad, sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Muli, paalala sa atin, huwag tayong maging katulad ni Pedro, no, na napakabilis mag-decide, napakabilis sumagot. I-apply natin sa sarili natin. Am I reading it right? Yung context na ito. Hindi ba ako out of context at i-apply ko agad ito sa aking buhay? No, merong isang story at tunay na nangyari ito. May isang brother. Pinagpre-pray niya yung sabi niya, by the way, no, sabi niya, God, Lord, bigay mo sa akin yung gusto kong babaeng mapangasawa. Or sino ba dito sa mga sister na ito ang dapat kong mapangasawa? Then, sabi niya, Lord, sasabihin ko na itong babaeng to ay siyang kalooban mo para sa akin pag binigyan mo ako ng pangalan. Then, basa siya ng Bible, umabot siya sa Colossians chapter 4, verse 18. No? Ano ba sabi dito? I, Paul, write this greeting in my own hand. Remember my change. Grace be with you. Nung nabasa niya yon, si Grace ang kalooban ng Diyos sa akin. At kinuwento niya sa amin yon at
although out of context, pero natuwa rin kami. Bakit? Kasi sinagot siya ni Grace. No? Pero mga kapatid, out of context yun. Hindi ganon. No? Porket nabasa mo, Grace be with you. Inari niya na yung Grace be with you ay si Grace ay para sa kanya. No? At yung babae naman, sinabing, pinagpray kita at ito sagot ng Diyos, naniwala naman at sinagot siya. Kaya nung nalaman namin istorya yun, talagang tawan-tawa kami doon. No? Although hindi namin pinahalata sa kanila, pero mga kapatid, huwag tayong ganon. Pause a moment, mag-isip ka, ito bang verse na ito ay hindi ako nagkakamali ng interpretation. It is really na within the context at hindi out of context. So be careful, brethren, in applying God's words sa ating konteksto. So the vision is a symbolic message, not about the Jewish dietary law, but it is all about what? The Gentiles. Well, natuwa nga ako nung nadaanan ni Ate Christy na napasadahan na ni Pastor to, na ipaliwanag niya na yung tungkol kay Cornelius. So, hindi ako, nabawasan ako ng load, na ipaliwanag pa yung patungkol kay Cornelius dahil na-preach na dati ni Pastor yung tungkol kay Cornelius. No? So, sa akin ngayon, ang pagsusumika pa natin na makita ngayon ay yung mensahe ng symbolic message. So ikalawa, the vision is a symbolic message that God has cleansed, katariso, na yung mga tinuturing na makasalanan o marumi, now, dahil sa abiyaya ng Diyos, sila ngayon ay kagaya na ng mga Hudyo pagdating sa pananampalataya. The vision is a symbolic message na ang mga hentil na tinuturi ni Pedro na mga marumi ay pinatawad rin sa kanilang mga kasalanan at sila ay in-incorporate sa mga mananampalatayang Hudyo. Diba? Dito mamaya makikita natin yung confession ni Peter. They are justified. Ang mga hentil na ito ay pinawalang sala. Sila ay nilinis. Sila ay tinuring na isang karapat-dapat na. No, katulad nga ni Cornelius, kagaya ng na-preach dati ni Pastor, si Cornelius at kanyang mga grupo ay they are considered what? Justified. They are considered clean dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. The vision is a symbolic message na na ang gospel, ang good news ay para na pala sa lahat ng tao. Isa symbolic message nung makita ni Pedro lahat ng hayop, it represent na lahat ng uri ng tao ay mayroon ng access o pwede nang dumapit kay Kristo para sa kaligtasan. The vision is a symbolic message na tinanggal na ng Panginoong Jesucristo ang barrier yung hadlang patungkol sa pagkakaiba ng mga hentil at mga Hudyo. No, dati po tayo, bago tayo naging mananampalataya, tayo'y kabilang sa mga makasalanan. At bilang mga kasalanan, we deserve to be the enemies of God. Tayo'y kaaway ng Diyos at dahil kaaway ka ng Diyos, kinakailangan mumupuksain. Di ba? Yun ang ng Diyos. Lahat ng kanyang enemies, lahat ng sumusuway sa kanya, lahat ng kaaway ng Diyos ay kanyang pupuksain. We deserve tribulation in our lives. Bakit? Kasi kaaway ka ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. We deserve punishment and most of all, we deserve death, kamatayan. Not only spiritually, but physically. No? Pero mga kapatid, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo, kung ikaw ay tunay nga nanampalataya kay Kristo, ikaw ay pinawalang sala. So anong hamon sa atin ito? God is calling all, lahat ng mga kasalanan na magsisi
at wala hong ibang pamamaraan, walang ibang daan para makatakas ka sa kaparusahan na naghihintay sa iyo, maliban lamang na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. We will die, mamamatay tayong lahat. At wala hong makakapagsabi dito na hindi siya mamamatay. We will die, and therefore, we need to be prepared to meet our Maker. Handa ka na bang humarap kay Kristo? Nakahanda ka na ba na kitain o tagpuin ang iyong manlilikha? Muli, dapat tayo'y handa na makipagniig o makipagkita sa ating Diyos. This reminds us that we need to know Christ bago maging huli ang lahat. Repent and be reconciled with Christ. Makipagkasundo ka kay Kristo hanggat mayroong pang panahon. Then Peter said, ngayon alam ko na ang Diyos pala'y walang kinikilingan pagdating sa kaligtasan. At ito ay sabi niya dito, those who are fearing Him, verse 35. It reflects not just fear in sense of terror, but a reverent awe and respect toward God. Lahat raw ng may banal na pagkatakot sa Diyos at lahat ng tao na mayroong paggalang sa Diyos, sila yung tunay na nakakaramdam ng fear o the fear of God. At ang fear of God ng puto, kadalasan, ito ay nag-e-encourage natin upang sambahin at sumunod sa ating Panginoong Kristo. At paano natin magagawang sambahin at sumunod sa Panginoong Kristo? We can only worship and obey God. Ito'y mangyayari lamang kung tayo po'y mananampalataya at magtitiwala sa Panginoong Kristo. Sa mga amin pong mga kaibigan, sa mga miyembro ng TNC, we can only be justified, mapapawalang sala, if you have a true faith in the saving work of Christ. Only in faith in Christ will save you from all of your sin. Only a true faith in Christ can cleanse you from all of your filthiness due to your sins. At ito po ang natutunan ni Martin Luther. Di ba? Dahil doon sa kanyang 95 thesis, anong sabi sa kanya? Lumakad ka paakyat, 100 steps ba yun? 100 steps paakyat para makita mo ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos. At alam niyo ba, wala pa siya sa 50, anong laging pumapasok sa isipan ni Martin Luther? We are justified by faith. A sinner is justified by faith. At sa paghakbang niya, malapit na siya yata sa 50 step, kalokohan tong ginagawa ko, sabi niya sa sarili niya. No, sabi ni Martin Luther, nonsense ang ginagawa ko, walang kabuluhan. Paano ako ma-justify sa pamamagitan ng pagdating sa 100 steps? Sabi niya, all of what I'm doing is in vain. Nonsense, walang kabuluhan. Bakit? Because a sinner is only justified by faith alone. So yung po natutunan ni Martin Luther habang humahakbang siya. And I think meron tayo niya sa Baguio, at saka sinubukan namin ni Mrs. ko dati yun, naakyatin. Out of curiosity po, hindi dahil para ma-justify kami. Na-curious lang kami. Kaya lang, hindi yata kami umabot sa 79. Bubumba na kami. Dahil sabi ko, kakapagod, tsaka init. Kaya, so bumalik kami, hindi namin natapos yung 100 na yun. So dito po, ito po yung pinapakita sa atin na ang pagkakaroon po, yung paglilinis sa mga sinners o doon sa mga tao na tinuturi ni Pedro ng mga pagan o Gentiles ay nilinis na ng Panginoong Kristo dahil sa kanilang pananampalataya. So then sa second message natin, it is centered on how God shows that the good news to be preached through Jesus Christ.
Well, dito hindi nakita ni Pedro to, but this isa sa battle cry natin, sola scriptura. No, iba, sa verse 36 and 42, sinabi dito, itinagubilin niya sa amin na mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos na maging hukom na mabuhay at ng mga patay. Nagpatotoo tungkol sa kanya lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. No, sa Acts 10:36 po, no, makita natin ang Greek word po na ginamit sa good news ay evangelion. Evangelion. The word evangelion conveys the idea of a joyful and life-changing message. Ito po'y kadalasang ina-associate o itinatambal o sinasama patungkol po sa pagliligtas ng ating Diyos. Sa verse 36, no, balikan lang natin. Ito ang salitang kanyang pinadala sa mga anak ni Israel na ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang Panginoon ng lahat. So dito po makita natin good news here. No, yung mabubuting balita po dito it's all about proclaiming the saving work of Christ. The scripture proclaiming yung pagliligtas po ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, yung good news po na sinasabi dito, ito po ay patungkol sa Holy Scripture na nagpapahayag ng message, ng repentance that will result to the reconciliation of God to the sinners. Nawanawagan po ang Scripture, yung pinapahayag po na good news sila Pedro, ito po yung nananawagan ng pagsisisi patungo sa pakikipagkasundo sa ating Panginoon Diyos. Katlo, good news here is all about the Scripture proclaiming that by faith alone, sa Panginoong Jesucristo, you will be justified by God. Ikaapat, good news here is all about the message of the Scripture proclaiming that God shows no partiality when it comes to the salvation of sinners. Wala hong pinipili, walang kinikilingan ng ating Panginoong Jesucristo o ng ating Diyos pagdating sa mga kaligtasan ng mga makasalanan. At panghuli, good news here is all about the Scripture proclaiming that the salvation can only be found in the Lord Jesus Christ. So yan po yung good news na sinasabi sa Acts 10:36. At tandaan po natin na kagaya po ng preaching dati ni Pastor, bakit kailangan pang magpahayag si Pedro kina Cornelius? Bakit kailangan ipahayag pa ni Pedro ang scripture o mabuting balita kina Cornelius? Di ba sinasabi yung grupo raw ni Cornelius ay mga God-fearing? So bakit kailangan pa nila ang preaching? Well, for the simple reason, Romans 10:17, no? Babasahin ko po ito sa New King James Version. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, kinakailangan pong may pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kagaya po nito, kailangan mayroong pagpapahayag ng salita ng Diyos upang ang pananampalataya ay makwiken, mabuhay sa puso ng bawat isa. No, then the good news na sinasabi dito is about the Lord Jesus Christ. He is the Lord of all. Kung meron ka pang Lord na kinikilala, wala yan. Bakit? Dahil yung Lord na yan, ang Lord niya ay ang Panginoon Jesucristo. Jesus Christ is the Lord of all. Christ is Lord not only of the rich, but also of the poor. He is also the Lord of the strong and the weak. Christ is the Lord of all, free and slaves. So yun po ang pinapakita sa atin ng good news na ito. We need to proclaim the scripture para magkaroon ng pananampalataya ang makikinig.
Christ is Lord not only of the king, but also of the ordinary people. Christ is Lord not only of the Jews, but also of the Gentiles. So when the scriptures say that Jesus is Lord of all things, of all, anong hamon sa atin ito? Unang hamon sa atin ito, when the scripture says that Jesus is Lord, ito po ay hinahamon tayo na i-acknowledge ang pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. When the scriptures say, no, nasabihin ng scripture say na ang Panginoong Hesukristo ay Lord ng lahat, ito'y hinahamon tayo na kilalanin ang Panginoong Hesukristo, hindi lamang tagapagligtas na namatay para sa mga kasalanan, but we must acknowledge Christ as the King who will. Lord, dapat nasa isipan mo itong mga bagay na ito. He is not only Lord of all, but He is also the King who rules, reigns forevermore. At pag sinabi ng Scripture na ang Panginoon sa Kristo ay Panginoon, ito po'y hinahamon tayo na tunay at buong pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Personal man o corporate man, ibig sabihin, dapat napakikita sa buhay mo ang pagiging Panginoon ni Kristo sa iyong trabaho, sa school, o sa labas ng inyong tahanan. Paglabas mo ba ng tahanan, ang mga tao ay kinikilala ka na, ay yung taong to. O sabihin na natin, born again to. Hindi ito yung nakikisali sa mga chismisan. Or pag lumabas ka ng tahanan niya, uy, eto na si meron na tayong bagong balita. Meron na tayong malalamang mga marites na issue sa ating mga kapitbahay. Well, sana hindi po ganoon. Sana ang tingin sa atin ng ating mga kapitbahay ay tunay na tayo mananampalataya. And then lastly, it is centered how sinners can be forgiven from their sins through Christ alone. Sola Christus. No? Si Kristo lamang ang tanging daan. Sa Acts chapter 4 verse 11 to 12, Acts chapter 4 verse 11 to 12, dito isahuto sa katibayan na walang ibang daan patungo sa kaligtasan. So dito sinabi niya ng ating Panginoon Kristo na ang Panginoon Kristo is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found no one else, but there is no other name under heaven given to mankind by which we must save. Walang ibang pangalan na binigay sa ilalim ng langit upang tayo'y maligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. John 17:3. John 17:3. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So itong mga verses po ito, papatunay na walang ibang kaligtasan, walang ibang kapatawaran sa mga kasalanan, maliban lamang sa ating Panginoong Kristo. So dito po makita natin na si Pedro po sinasabi niya na ang forgiveness o yung kapatawaran ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. And it comes through the name of Christ. No, sabi ni Pedro kina Cornelius, andito ako ngayon upang ipahayag sa inyo na ang kaligtasan ay manggagaling at ito ay para lamang o ito'y mula lamang sa pananampalataya natin sa Panginoong Kristo. Forgiveness of sin will result into salvation, and to be forgiven, we need to repent and call upon the name of Christ to be saved. Romans 10:9-13, no? Binanggit yan. No one is saved whose sins against God are not forgiven. Then sinner must hear the gospel
and believe in Christ to be saved. So kaya ho, ako personally, against ako sa mga debate regarding sa mga doctrines at mga paliwanagan ng hindi gagamit ng Bible. Bakit? Because there is no conversion. Kung walang Biblia. Yes, napakita mo doon sa kausap mo na totoong meron Diyos, pero walang Bible. Do you think, ano epekto doon sa kausap mo? Mag-iisip yun, next time, babalikan kita, maghahanda ako. But, if there is a Bible, there is a sharing the Word of God, at na-share mo dun sa tao na yon na may Diyos, at napakita mo na kaya niya dinidinay na walang Diyos dahil siya ay nasa alipin ng kasalanan, then, yung taong to, pag nagkita kayong muli, ano sabi niya? Brad, sinuko ko na ang buhay ko kay Kristo. There is a conversion. No? Hindi ako against naman doon sa mga, yes, okay lang yung paliwanag na ganyan, pero kung hahamunin ka na, pakita mo sa akin na may Diyos nang hindi gagamit ng Biblia, then, ang dapat mong reply, then, tapos na ang usapan natin. Bakit? Kasi ang dapat nasa isipan natin palagi, dapat mayroong pagkilos ng Diyos sa mga makasalanan. At kikilos ang Diyos kung mayroong pagpapahayag ng kanyang salita. That's the only means upang ang pananampalataya ay mabuhay sa kanyang puso. Hindi ito makukuha sa pamamagitan ng mga special number. Na bawa, si pastor sabi gano'n, total Gospel Sunday tayo. Sina Ana Christie at sina Joe Marcelo ay kakanta dito upang bilang part ng ating Gospel Sunday. No, hindi po dun gano'n ang pamamaraan. The only way para magkaroon ng pananampalataya ang isang makasalanan is through the preaching of the Word of God. So ano po ang application sa atin ito? Una po, dapat hindi tayo mag-isip o ang ating puso ay hindi po dapat nagtatangi kung sino po ang ating share ng gospel. Sino sa inyo dito ang willing mag-share ng gospel doon sa pinakaloob ng Quiapo sa Muslim area? Well, I remember isang testimony ng isang pastor. Sabi niya, Dan, nung dati nag-share kami ng gospel sa lugar na yan, kala ko, sabi niya, madali mag-share ng gospel dyan. Mga ordinaryong tao lang. Pero nung nakita niya paano namumuhay ang mga tao doon, kung gaano karumi, gaano yung amoy na hindi niya maipaliwanag, imbis po na makapag-share daw siya ng gospel, ano nangyari? Naging pasyente siya ng mga grupo nila. Bakit? Siya, talagang vomiting siya ng vomiting. Hindi niya kinaya. So, pinamili ka. Sino sa inyo gustong mag-share ng gospel sa akong o doon sa Quiapo sa lugar ng Quiapo na yon? I think lahat kayo pipiliin yung akong. Kasi ando doon yung convenience. Pero sabi dito, hindi po tayo dapat ganun. Hindi dapat tayong nagtatangi katulad ng sinabi ni Pedro na ang Diyos pala ay walang pagtatangi pagdating sa kaligtasan ng mga makasalanan. Ito po ang pinagdidiinan sa atin. So, gayahin po natin ng Panginoon Kristo. Wala siyang pagtatangi patungkol sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sinong pipiliin mong bahagian ng salita ng Diyos? Yung kapitbahay mo na madalas ay naninira sa'yo? O yung kapitbahay mo na madalas ay ang sama ng tingin sa'yo pag dumaraan ka? Parehas mong kaaway, sino pipiliin mo doon? Well, I hope na wala kang pipiliin at parehas mo silang sharean ng gospel. Hindi dahil sa galit ka at puro part ng revelation ng ipapahayag mo sa kanya na makasalanan ay pupuksain ng Diyos, ikaw makasalanan ka, tatapong ka ng Diyos dito, maghihirap ka ng habang buhay.
Sana po hindi ganon. Let us preach the gospel according to its content. Preach the repentance and forgiveness being offered by our God. Ikalawa pong application nito, don't imitate yung mga priests and mga Levite doon sa parable ng Good Samaritan. Di ba, may nakita silang binugbog na tao, sugatan tao. Ano ginawa nila? Hindi nila tinulungan. Sa anong kadahilanan? God has told me that I should not call anyone, not one, common or unclean. Di ba? Ang tingin nila kasi dito, no, sabi niya, pag sinabing common, Gentile ang ibig sabihin. At hindi ako dapat tumulong sa mga Gentile, no. Sabi ni Pedro, dapat raw wag niyo nating tignan na na Gentile or common ng isang tao o isang makasalanan. Bagkus tignan natin siya isang tao na nangangailangan na marinig ang patungkol sa pagpapatawad ng kasalanan. Christ alone qualifies as Savior, and Christ alone is Savior. No, sinabi ito ng ating Panginoong Kristo sa John 14 verse 6. 'Di ba sinabi niya dito, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. At ang Apostle Pedro po ay kinumprim ito sa Acts chapter 4 verse 12. At ang sabi niya, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo at sa tulong mo po, O Diyos, sa biyaya mo. Kami po mga dating tinuri na marurumi, kami po mga tinuring na mga common na tao, kami mga tinuri na walang bahagi sa iyong kaharian, but through your grace, Lord, through the work of your Son, Jesus Christ, now we have the confidence to say, Lord, na we are part of your family, we are also now a part of your kingdom. At nawa nga po, O Diyos, sa aming pagpapahayag ng iyong salita, ay tunay nga po na ipahayag namin ito ng tapat at ayon sa konteksto ng Biblia. At hindi po ayon sa kalooban namin at hindi ayon po sa sarili naming pangunawa. O Diyos, nawa nga po yung magligtas ka sa mga oras na may pagpapahayag ng iyong salita. Sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. In the privacy of your own seat, I encourage you to reflect on the message that we have heard and pray to the Lord that the Lord will continually strengthen this truth into your mind, into your conscience as well. It is true that the hymn that we are about to sing, that is found in 681, speaks of the song that tells of a redeemer that mentions several aspects of the redemption that is available in our Lord Jesus Christ. In stanza number 1, we learn that redemption is possible. It is possible because of the cross of Christ. I will sing of my Redeemer and his wondrous love to me. On the cruel cross he suffered from the curse to set me free. There can be no doubt, brothers and sisters, that our Redeemer loved us. It is an expression of his love and desire to offer redemption. He died on the cross and shed his blood in order that we might have peace and reconciliation with God. So his purpose in this was to set us free
from the curse of sin. In stanza number 2, we can learn that redemption is possible because Jesus paid the ransom. It says that I will tell the wondrous story how my lost estate to save. In his boundless love and mercy, he the ransom freely gave. The reason why the Lord Jesus Christ came was to save us. That's the very reason that he came here on earth, to save the sinner. And the motivation of his coming, or for his coming, was the love and mercy of the Father. Napakaganda po, no? The ransom price that Jesus paid to save us was his own precious blood. Ang hirap gawin ng Ama yun, na ibigay niya ang kanyang sariling anak to die for many. If you are a father and you have a child, you would feel that burden. But the Father made it out of his love and mercy, and he gave up his Son for us. And for you, my friend, na ikaw na bago, and you have not experienced the faith and repentance in Christ, that's the reality of it, na ibinigay ng Ama ang kanyang anak. And you who are right now listening to the sermon, ay binibigyan niya ng pagkakataon upang magsisi. And for our kids, our young people, who have been listening to the preaching of the word weekly, the Lord has been giving you so many chances to repent and have faith in Christ. And then in stanza number 3, we learn that redemption is possible because of Jesus' power. I will praise my day Redeemer, his triumphant power I'll tell, how the victory he giveth over sin and death and hell. The triumphant power of Christ to save us from sin is manifested in the gospel. Wala na pong iba. And then stanza number 4, we learn that redemption is possible because Jesus loved us. So that's why only the love of God, mga kapatid, manifested in Christ, could affect our salvation from sin. Let us all rise and sing our final hymn, I Will Sing of My Redeemer. I will sing of my Redeemer and his wondrous love to me, and the cruel cross he suffered from the curse to set me free. Sing, oh sing of my Redeemer, with his blood on the cross, he sealed my pardon, paid the debt, and made me free. I will tell the wondrous story, how my lost estate to save, in this boundless love and mercy, he the ransom freely gave. Sing, oh sing of my Redeemer, with his blood he purchased me. On the cross he sealed my pardon, paid the debt, and made me free. I will praise my dear Redeemer, his triumphant power I'll tell, how the victory he giveth over sin and death and hell. Sing, oh sing of my Redeemer,
His blood, He purchased me. On the cross, He sealed my pardon, paid the debt, and made me free. I will sing of my Redeemer and His heavenly love to me. He sealed my pardon, paid the debt, and made me free. Amen. 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 Let us all sing the doxology, brothers and sisters. All together. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang dakilang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo Jesus, na siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, upang matamo natin ang huling himnong inawit natin, na siya ang nagbayad ng ating mga sala sa krus. Siya ang nagpasan, siya ang pinarusahan. Sa Kanya ibinunton ang galit dahil sa ating mga paglabag sa batas ng Diyos. Siya'y namatay, inilibing, subalit matapos ng 3 araw, nagbangon mula sa mga patay upang ipatunay at ipakita ang pagtatagumpay mula sa kamatayan. At ang banal na Espiritu, na siyang patuloy na mag-uudyok sa mensaheng ating narinig, ang patuloy na mag-e-expose ng ating mga pagkakamali at pagkakasala at magtulak sa atin tungo sa kabanalan at katwiran ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa isang mga announcement at sa mga TNC members na may balot po, paki-turn over nyo sa ating mga deacons, particularly kay Deacon Danny, para matabulate po kaagad ang ating mga balot. Okay, so again, sa gaya po ng nabanggit ni Deacon Danny, ito pong buwan ng Oktubre is our Reformation Month. So this would be, the series of messages would be inclined with the Reformation Month. At we will be culminating this celebration with the conference headed by the ministry of our dear brother, Brother Glenn and Sister Abby, yung pong Reformation Conference. Ito po ay sa October 25, no? Alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. It is a 3-session conference at ito po ay may certain fee para po sa mga expenses. So ito po ay may registration, no? Online registration ni Brother Glenn. Brad, sarado na yung 299. Yung 299 na may libro na isa, sarado na. Ang bukas ay 399 na may 2 libro, 499 na 699 na lang. 699 na may at saka 899. Na ilang may yung 899 ay may study Bible na po siya, no? ESB study Bible at saka may books. Okay. So yun po ang
Ito po ay personal ministry ni Brother Glenn, yung pong Christ Unfolds. Ito po ay nasa FB page na meron pong 39,000 followers. So, ito po ay under na po ng oversight ng TNC. Sa ilalim niya po ito bilang miyembro na siya ng ating iglesia para maging accountable po ang Christ Unfold Ministry sa isang iglesia. So yan po, we will be culminating the Reformation Month sa ating celebration with that particular conference. So please register lang po dun sa, it's an online registration and online payment, right? GCash, okay, or PayMaya. So yun po ang ating unang-unang announcement about this presence ng ating walk-in, no? Mas maaga pa nga siya sa akin, si Harley, no? Thank you, taga rito lang pala siya, no? Sa Marulas, sa Barangay Marulas, sa Tamaraw Hills, no? So may mga taga Marulas dito. Please get to know si Harley. He is a single, 25 years old, and also he is working as a behavioral therapist, no? So yes, siya po ay isang behavioral therapist. Kaya mag-behave po kayo. Okay, so okay. Ganun po, happy birthday of course, no? Kay Nanay Lydia, happy birthday, and then si Brother Neil, no? At ang pamilya Escote po ay nanonood. Kanina hinahanap ko si Ocean dito sa likod ng pulpit baka ako nagtatago pagdating ko kanina. So ayun po, patuloy po nating ipanalangin ang adjustment ng Scote family. Ahead sila ng 7 hours? 5 hours. So 5 hours sila. Ahead sila. So Kiko, Krisa, and Ocean, we miss you. Okay? So ano pa ba? Mamaya, after lunch, yung ating pong baptismal service, kung yun po ay all ballots po ba na meron pa. Ilan pa lang so far ngayon? 20 pa kulang. So 20 ballots pa po ang kailangan. No? So after lunch po, we will have a very short meeting, and then after a short meeting, or baptism, and then short meeting, prayer meeting, and communion service, late afternoon service po tayo. So again, welcome po sa ating lahat. Finally, yun, nakakalimutan ko, sa ating pong mga regular attenders, you are very much welcome to join us sa aming pong church retreat sa Tagaytay, no? Sa CCT Tagaytay. Sa last Sunday po ng December, that is December 28, baka magkamali ho kayo pumunta dito sa TNC building. Wala ho kayo maaabutang tao rito. Kasi po, doon po kami mag-church service sa Tagaytay ng umaga at uuwi po kami ng Tuesday na ng after lunch. If you are interested to join, please talk to the person na nag-invite sa inyo o kaya kay Sister Tess, kasi hanggang October 15 na lang po yung pwede nating i-accommodate para po lock in na natin ang mga rooms. So, may deadline pong binigay sa atin. So, yun po, gusto lang po namin i-announce. Doon po sa aming mga, naka-live pa ba tayo? Sa mga FB live po namin, mas mainam pong makilala po namin muna kayo in person para po mas ma-assess namin if we are going to allow such kind of situation. So yun po, magandang tanghali po sa ating lahat at mamaya po, Lord willing, ang ating pagpapatuloy na pag-o-observe ng araw ng Panginoon mamayang hapon through baptism, prayer meeting, and Lord's Supper. Magandang tanghali po sa inyo lahat.